Nung bata ako, namulat na ako sa realidad. Sa realidad na hindi kami mayaman. Nakakakain naman kami 3 beses sa isang araw. Pero meron din yung mga time na wala talagang makain. Walang ulam. So, ano yung mga diskarte na pwede natin gawin pag walang ulam? Let's find out! Umaga na pala. Umalis na sila, Mama? Oo, maaga daw sila ngayon eh. Anong ulam? Wala, ubos na. Hindi ka kasi gumising ng maaga eh. Grabe, hindi nyo man lang ako tinirhan. Akala namin next year ka pagigising eh. Ano ako, vampira? Tingnan mo na lang dyan kung anong pwede mong ulamin. Buti na lang meron ka. Pero wait, mapait ka kapag walang asukal eh. There you go. Let's do it! Kuha tayo ng kanin, lagyan natin ng mainit na tubig, lagyan natin ng kape, lastly, lagyan na natin ng asukal. Alright, mex na natin so mga insan! Tornado! Woo! Tada! Tapos na ang aking sugar coffee budget meal. Kain tayo mga insan! Sa gantong preparation guys, pwede kayong gumamit lang ng asukal kahit wala ng kape at mainit na tubig. Pag walang asukal, pwede rin ng asin kung trip mo ang maalat. Kung medyo yayamanin ka, pwede ka rin gumamit ng gatas. Ito pa, ginagamit to ng mga babae. Walang iba kundi ang toyo. Hoy! Anong ibig mong sabihin? Natoyoin kami? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Akala mo ba hindi masakit yung mga sinasabi mo? Kayo nga, inuulam nyo yung kape. Kasi, mga bitter kayo. Huy, content lang to. Wala akong pake. Tsaka, masarap ang toyo. Lalo na kung gagawa kayo ng fried rice. Wow, sige nga, tutorial nga dyan, Chef Ellie. Sige! Hello guys! Welcome to Ellie's Cooking Show! I-share ko sa inyo kung paano magluto ng soy sauce fried rice. Ang kailangan nyo lang ay mantika, kaning lamig, at syempre toyo. Oh, bakit ka tumatawa dyan? Wala. Sige na, ituloy mo na. Una, painitin natin ng kawali. Pag mainit na, ilagay naman natin ng mantika. Dito guys, tansahin nyo yung paglagay ng mantika para hindi masyadong oily ang inyong fried rice. Pag mainit na ang mantika, ilagay na natin ang kaning lamig. Dito, dapat malakas ang apoy kasi dito nakasalala yung sarap ng fried rice. So, tuloy-tuloy lang natin ang pag-sear guys hanggang maluto ang kanin. Kapag naluluto na ang kanin, lalagyan na natin ng toyo! Yay! Konti lang ang ilagay natin guys ha, para hindi masyadong maalat at para matansya natin siya. Isang mekos-mekos nga dyan. Mekos-mekos na natin to mga insan! Tornado! Sabihin mo. Tornado! So eto na guys, luto na ang soy sauce fried rice. Oh, kainin mo na. Ayoko nga, baka maging tuyoin ako eh. Ano? Joke lang, ito na. Bakit ang halat? Patis ata nilagay mo dito eh. Ubusin mo yan. Mga budget ulam na matatagpuan sa bakuran ng ating bahay. Sa lugar namin, sikat ang sayote. Talagang kahit sang banda, tumutubo ito. Kapag napabayaan pa, gumagapang to sa mga puno o kaya sa bubong ng bahay nyo. Maraming beses na rin ako sinalba nitong sayote na to. Naging takbuhan ko siya kapag wala akong ulam. Ginigisa ko lang to guys, tapos okay na. Pero para sa akin, mas masarap yung talbos ng sayote. Hindi nga lang siya pwede anihin lagi dahil ito yung nagpapalawak ng sayote farm nyo. Pwede mo rin kasi ibenta yung mga bunga ng sayote. Naging source of income ko nga to nung bata ako eh. May kilala kasi kami na nagbebenta ng sayote sa palengke. May mga sayote ba kayo sa bakuran nyo? Bakit po? Gusto nyo ba ng pera? Oo naman. Sige, mag-ani kayo ng sayote tapos bibiling ko. Uy, bibilin niya daw oh.
Diyan na kayo! Kukunin ko na lahat ng sayote! Hoy, magtira ka naman! Ang isa pang gustong-gusto kong inaani sa bakuran yung talbos din ng kabote. Parehas lang sila ng sayote. Pero minsan kapag walang sayote, ito yung inuulam ko. Ang laki ng tinipid ko dito sa ulam na to. Lalo na nung nagtatrabaho na ako sa bahay tsaka nung pandemic. Yung tatay ko, yung laging nag-update sa akin kapag may mga tumubo ng kamote tops. Jen, marami ng talbos ng kamote doon sa bakuran, kaya kunin mo na. Talaga? Sige, kunin ko na. Wow, wow, wow! Dami nga! Kunin ko na to. Baka kunin pa ng iba. Ano yun? Yay, ahas! Saging! Minsan may biglang tumutubo na saging sa paligid ng bahay namin. Tapos, kinukuha ng tatay ko. Masasabi kong budget siya kasi hindi namin siya binili. Kung bibilhin mo sa palengke, mahal talaga ang saging. Binabayaran mo kahit yung balat. Nakikita kong inuulam to ng parents ko, kaya ginaya ko lang sila. Masarap siya gawing ulam, lalo na kung mainit yung kanin. Budget ulam lang yan guys, pero punong-puno naman ng sustansya. Kaya kung magpapatayo ako ng sarili kong bahay, gusto ko talaga yung may bakuran para makapagtanim ako ng sama ng loob. Joke lang. Para makapagtanim ako ng mga gulay. Malaki na matitipid mo, healthy pa sa katawan. Diba? Isa pang budget ulam na nagustuhan ko talaga, walang iba kundi ang tuyo. Halos maubos ko na yung isang kaldero na kanin dahil lang sa ulam na to. Nakakatipid ako sa ulam, pero sa kanin, hindi. Ang sarap niya kasi isaw-saw sa suka o kaya sa kalamansi. Tapos ipaparehas mo pa sa mainit na kanin. May napanood ako sa YouTube na ginawa nilang special yung tuyo. Ang tawag nila dito, gourmet tuyo. Nung napanood ko yun, natakam ako. At naalala ko na ganito yung mga inuulam ko dati. So, nagkaroon ako ng ideya na magbenta kaya ako ng ganito. Sakto kasi na nasa lugar ako kung saan maraming supply ng masasarap na tuyo. Eli, tingnan mo to. Ano yan? Gourmet tuyo. Wow, parang ang sarap naman yan. Sinabi mo pa. Tara, gawa tayo ng ganyan tapos ibenta natin. Sige, tara! So, bumili kami ng mga ingredients at inumpisa na namin ang paggawa. Sa unang attempt namin ay hindi maganda ang pagkakagawa namin. Pero nung kalaunan, na-perfect na namin ang aming gourmet tuyo. So, sinubukan na namin ibenta at ito ang kanilang mga feedback. Masarap yung gourmet tuyo ha. Nakailang kain ako. Yun na nga lang ata inulam ko ng isang linggo Bakla, masarap daw yung gourmet tuyo, sabi ng friends ko. Masarap yung gourmet tuyo. Pero, mas maganda kung gawa pa kayo ng extra hot spicy. Medyo nakukulangan pa ako sa anghang Pinatikim ko sa mama ko, masarap daw. My friend bought your gourmet tuyo and she said, try nyo to, masarap. And I replied, my ate made that. Sobrang saya namin nung narinig namin ang kanilang mga feedback. Dahil ang hirap din pala gumawa ng gourmet tuyo. Medyo matrabaho siya dahil tinatanggal pa namin yung mga buto para boneless yung gourmet tuyo. Ngayon,